Ngayon naman, makakasama natin si Lulu Lapis at si JC Tejano. Aalamin natin kung paano ba mamili ang isang eskwelahan ng kanilang mga honor student. Ito at maraming pang iba sa K-12 Kaalaman. Kumusta mga boss? Ako si JC at kasama ko ang pinakamatalik kong kaibigan sa school na si Lulu. Ako si Lulu. Tara na't sama-sama tayong matuto tungkol sa K-12 program na bahagi ng Philippine Development Plan o PDP. Lulu, sa pagtatapos ng school year 2013 to 2014, tiyak excited na ang mga boss nating malaman ang grades ng kanilang mga anak. At siguradong gusto na rin nilang malaman kung nakapasok ba sa honor roll si Nene o Junior. Pero JC, sa ilalim ng K-12 program, paano nga ba pinipili ang mga honor students? Magandang tanong yan, Lulu. Noong ika-6 ng Setyembre taong 2012, naglabas ang DepEd ng kautusan na naglalaman ng mga alituntunin sa pagpili ng honor students mula grade 1 hanggang grade 10 sa ilalim ng K-12 curriculum. Paano nga ba mapapabilang sa honor roll ang isang estudyante? Para mapabilang, Lulu, sa top 10 students, advanced level dapat ang marka ng mga mag-aaral. Ano naman ang advanced level? Katumbas, Lulu, ng advanced level ay gradong 90% pataas. Ayon sa DepEd number 74, dapat ay wala ring developing level na marka sa kahit anong subjects mula first quarter hanggang fourth quarter ang estudyante. Ano naman ang gradong katumbas ng developing level? Katumbas nito ay 75 to 79% na grado, Lulu. Dapat wala ring final grade na bababa sa 85% si Nene o Junior. Pwede rin kayang makasali sa honor list ang mga transferee student, JC? Oo naman, Lulu, pwede. Maaaring mapabilang sa top 10 ang isang transferee basta't nakapag-enroll siya ng hindi lalagpas sa ikalawang linggo ng pagsisimula ng klase. At Lulu, mahalaga rin na dapat ay may good moral character ang lahat ng candidates for honors. Ano naman ang good moral character? Ibig sabihin, Lulu, dapat hindi nabigyan ng disciplinary action ng estudyante o sa madaling salita, hindi dapat napunta sa guidance office si Nene o Junior dahil sa paglabag sa mga patakaran at regulasyon ng paaralan. E paano naman kapag may tie o may magkaparehong marka ang dalawang mag-aaral for honors? Kung sakali mang may tie, idedeklarang parehong valedictorian, salutatorian at iba't iba pang ranggo ang mga estudyanteng candidates for honors. Ang dami na naman nating naibahaging kaalaman sa mga boss natin, JC. Tama ka dyan, Lulu. Kaya naman abangan kami lagi ni Best Friend tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes dito lang sa Good Morning Boss. Para balikan ang aming past episodes, bisitahin lang ang aming YouTube channel. At bago kami magpaalam ni JC, isa munang masigabong palakpakan at masiglang pagbati ng Congratulations, graduates! Ako si Lulu. At ako naman si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman. Paalam!